What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya, shoutout kay Saido. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2761 hanggang 2765. Nang marinig ang tanong ni Yao Yuhai, inalis ni Yao Hanxing ang kanyang nakangiting mukha. Tatay, sa katunayan, matagal ko na itong pinag-isipan. Bagamat ang Aaron ay itinuturing na basura ng maraming tao, sa katunayan, tiyak na hindi siya ganoong tao, at ang karamihan sa mga tao ay tiyak na magsisisi sa kanyang paghamak sa future. Dahil makapangyarihan siya, siguradong magiging malaking tao siya sa Yanjing sa hinaharap kapag walang ibang nakakaalam tungkol dito. Sabi nga, kung malapit ka sa tubig, makuha mo muna ang buwan. Ito ay isang pagkakataon para sa akin. Kung maaari kang makipagkaibigan sa Aaron, tiyak na makakatulong ito sa akin ng malaki sa hinaharap, at magiging pareho din ito para sa buong pamilya ng Yao. Sabi ni Yao Hanxing. Nang marinig ang mga salitang ito, napabuntong hininga si Yao Yuhai, at kahit ang ilan ay hindi makayanan, naniniwala na ang mga salitang ito ay nagmula sa bibig ni Yao Hanxing. Ay napakalinaw tungkol sa kakayahan ng kanyang anak na lalaki maliban sa pagkain, pag-inom at paglalaro tungkol sa kanyang kinabukasan. Anak, sa wakas ay lumaki ka na. Tuwang-tuwa si tatay. Tama ka. Ito na ang iyong pagkakataon. Hanggat naiintindihan mo ang relasyon sa Aaron, tiyak na malaki ang pakinabang nito sa hinaharap. Sinabi ni Yao Yuhai na nasa kanya ang ideyang ito, at nag-atubiling payagan si Yao Hanxing na gawin ito. Gayunpaman, isinasaalang-alang ang karakter ni Yao Hanxing, siya ay nag-aalala na baka sirain ni Yao Hanxing ang bagay na ito, kaya hindi niya ito sinabi. Ngayon na si Yao Hanxing mismo ay may ganitong uri ng kamalayan, na talagang nakalulugod kay Yao Yuhai. Pero anak, may sasabihin si tatay na ikaw dapat maging taos-puso sa pakikipagkaibigan sa kanya at hindi kailanman gagawa ng anumang bagay na nakatago. Pinaalalahanan tayo ni Yao Yuhai na ang 14 anyos na batang lalaki ay talagang hindi isang simpleng tao. Ang pamamaraan ni Yao Hanxing ay talagang naglalaro sa kanyang harapan, kaya maaari mong mag-ingat ka kapag nalaman ng Aaron, tapos na ang pagnanakaw ng manok, pero hindi maganda para sa pamilyang Yao kung may sama ka ng loob kay Aaron. Dad, don't worry. Dahil napagdesisyonan kong makipagkaibigan sa kanya, natural na naiintindihan ko iyon. Sabi ni Yao Hanxing. Paulit-ulit na tumango si Yao Yuhai. Ngayon na siguro ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Dahil lumaki na ang ignorante niyang anak, hindi na siya kailangan mag-alala tungkol sa kinabukasan ng pamilyang Yao. Kahit na iniisip ni Yao Yuhai na kapag sikat na talaga ang Aaron sa Yanjing, ang pamilyang Yao ay maaari pa ring makakuha ng malaking benepisyo mula rito, at maging isa sa mga nangungunang pamilya. Sa Yanjing ang mga pamilyang mas mataas kaysa sa ibang mga pamilya, ang lahat ng mga pamilyang ito ay may matibay na background at 100 taon ng kasaysayan ay pinangarap ni Yao Yuhai na maging kapantay ng mga pamilyang ito, ngunit ito ay isang pantasya lamang. At halos walang pagkakataon na magtagumpay ngayon, si Yao Yuhai ay nakakakita ng pag-asa, dahil ang Aaron ay maaaring isang tao na maaaring magpabagsak sa 3 pamilya. Si Han Sanchen, matapos makipagbitan kay Yao Hanxing, ay hindi masyadong nagbigay pansin sa bagay na ito, dahil napakalinaw niya sa mga interes ng kapatid. Hindi siya bata, mas alam niya ang laro ng mga interes kaysa sa iba. Walang kamalay-malay,
Pumunta si Aaron sa isang pamilyar na lugar, na dati niyang pinupuntahan. Umiyak pa siya at tinanggap dito sa maulan na gabi. Nang pumasok si Aaron sa tindahan ng Dowji, tila pamilyar ang lahat. Direktang umupo si Aaron sa pamilyar na posisyon kanina. Ang anak ng landlady, si Chen Ling, ay naglalaro ng isang pares ng nakapusod. Naaalala ni Aaron na halos sumali siya sa isang kulto noon, at doon nakuha ni Aaron ang balangkas, at sa gayon ay nagkaroon ng pambihirang kapangyarihan. Sa panahong ito, hindi masyadong pamilyar ang Aaron at ang landlady, kaya napakasimple lang nilang pag-uusap sa pagitan ng amo at ng mga bisita. Ngunit si Chen Ling, paminsan-minsan ay palihim na titingin sa Aaron, marahil ay iniisip na mas gwapo si Aaron. Nang makita ni Han Sanchen si Chen Ling na sumisilip sa kanya, ngumiti ito sa kanya. Agad na ibinaba ni Chen Ling ang kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay naging eskarlata, kahit na pula sa kanyang mga tainga. Halata sa sandaling ito ang pagkamahiyain ng batang babae. Ngumiti si Han Sanchen. Sa oras na ito, ang napakagandang Chen Ling, hindi maisip ni Han Sanchen na kapag siya ay lumaki, siya ay magiging isang batang babae na papatay kay Matt. Iba talaga ang image niya. Pagkatapos inumin ang bean milk, hindi na masyadong nakipag-usap ang Aaron sa landlady, dahil hindi sila masyadong pamilyar sa isa't isa. Hindi sinasadya ng Aaron ang mga bagay na ito. Nang siya ay aalis na, isang gang ng mga gangster na may mga tubo na bakal na nakatago sa kanilang mga manggas ang sumugod sa tindahan. Nagbago kaagad ang mukha ng landlady nang makita niya ang labanan. Kung tungkol sa iyong lalaki, hayaan siyang lumabas at bayaran ang pera. Kung hindi ka magbabayad ngayon, dudurugin ko ang tindahan mo. Bilisan mo, huwag mong sayangin ang oras ko. Ang pagmamayabang ng maliliit na gangster na ito ay natakot sa maraming bisita. Naalala ni Han Sanchen na ang asawa ng amo ay may asawang masamang sugarol. Narinig na niya ang tungkol dito noon, at madalas siyang napipilitan para sa mga utang ng mga tao sa gilid ng lipunan. Malinaw, hindi ito ang unang pagkakataon para sa landlady na makita ang sitwasyong ito. After she let her daughter hide in the cashier bar, she said to those people, "Hinahanap mo siya. Gusto ko rin siyang hanapin. Half a month na akong hindi bumabalik. Wala siya dito. Maaari mong ilabas ang pera at kunin ito ng mabilis." Sabi ng pinunong may dilaw na buhok sa landlady. Sa panahong ito, karamihan sa mga taong naninirahan sa gilid ng lipunan ay gustong magkaroon ng dilaw na buhok, na tila ang kanilang tampok na katangian. Kung walang pera, ang aking tindahan ay hindi nakakakuha ng ilang mga customer sa isang araw, at hindi ko rin bayaran ang renta. Kung gusto mo ng pera, pumunta ka sa nanghihiram. Ang sabi ng landlady na ito ay isang napakalalim na hukay, at lagi silang hindi nasisiyahan sa pagpuno nito. Bukod dito, ang kanilang mag-ina ay nabubuhay sa kakarampot na kita ng tindahan ng soybean milk na ito, at paano sila mabubuhay at makapagpatakbo pagkatapos na ibigay sa kanila ang lahat ng pera. Walang pera. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Huang Mao at hinampas ng kahoy ang bintana. Sa isang iglap sumabog ang baso at tumalsik ang mga piraso. "Mga tanga, kumakain pa kayo. Umalis ka na para hindi ka mabulok ng dugo." Nang makita ng mga bisita ang momentum, hindi na nila ito nabayaran at nagtakbuhan. Sabik na sabik ang landlady, ngunit kahit anong tawag niya, hindi man lang lumingon ang mga iyon. "Bata, ano pa ba, tinitignan mo? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko?" Para sa Aaron, hindi siya maaaring pumikit sa bagay na ito. Sa bagay, maganda naman ang pakikitungo sa kanya ng landlady noon. Ngayon ang landlady ay nagkakaproblema. Paano madaling umalis si Aaron kung may kakayahan siyang tulungan siyang malutas ito? Tanong ng boss mo na si Aaron. Ang mga salita ni Aaron ay nagpatawa sa maliliit na bastard na iyon. Ang laki talaga ng tono ng bata. Tingnan mo ang poster na ito, gusto niyang manindagan para sa iba, ngunit hindi niya alam kung ano siya. "Boy, I advise you to leave as soon as possible. May chance pa," sinabi ni Huang Mao kay Aaron nang may pang-aalipusta. "Tinatanong kita kung sino ang amo mo." Sabi ni Aaron. "Boy, sino ang amo ko? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Kwalipikado ka pa bang makita ang amo ko?" Nakangiting sabi ni Huang Mao. "Umalis ka na dito. Huwag mo kaming ipagpaliban. Anak, kung gusto mong maging bayani, tingnan mo ang iyong kakayahan. Alam mo ba kung ano ang nasa iyong mga kamay? Hindi magandang tamaan ka ng bagay na ito. Natatakot akong mamatay ka ng direkta, maliit na katawan.
Walang magawang umiling si Aaron. Napagtanto niya na ang pakikipag-usap ng walang kaparerakan sa mga taong ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Paano naman siya mapapansin ng mga lalaking ito? Oo, gusto kong subukan. Sabi ng Aaron. Nang marinig ito ng landlady ay mabilis niyang sinabi, "Anak, mabuti pang pumunta ka na. Hindi mo ma-provoke ang mga taong ito. Tita, ako na po ang bahala." Walang malay na sigaw ni Aaron, ito ang tawag niya dati sa landlady, ngunit hindi na masyadong pamilyar ang kanilang relasyon ngayon. Bahagyang kumunot ang noo ng landlady. Bagamat nakita na niya ang bata, hindi siya humanga. Paano niya matatawag na tita? Hindi lumuha hanggang nang makita nila ang kabaong ni Aaron. Nawalan din sila ng pasensya. Sumenyas ang mga mata ni Huang Mao sa isa sa kanyang mga tauhan. Kinuha ng lalaki ang bakal na tubo at pumunta sa Aaron. Inilabas niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Maliit na kapatid, huwag mong sisihin ang iyong kapatid sa kanyang kalupitan. Hiniling mo ito." Tapos na sabihin, ang taong iyon ay kumaway ng bakal na tubo, maghanda na bigyan ang Aaron ng isang masakit na aral. Gayunpaman, bago siya lumapit para iwagayway ito, sinuntok siya ni Aaron sa mukha, dahilan para mapa-atras siya at umiyak ng mapait. Natigilan si Huang Mao. Hindi niya inaasahan na dalawa pala ang kamay niya. Siya lang ang makakagawa nito. Ngunit ang dulo ng kamay ni Huang Mao ay walang pinagkaiba sa kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang kalaban ay Aaron, na halos namuno sa mundo ng Xuanyuan. Kung hindi dahil sa hitsura ni Linlong, ang Aaron ang magiging pinakamalakas sa mundo ng Xuanyuan. Nang bumagsak din si Huang Mao, nataranta ang mga talentong iyon. Sa pagtingin sa mga mata ni Aaron, lahat sila ay nagpahayag ng ilang takot. Naisip ko, paano kaya makakalaban ng napakahusay ng batang ito? Sa tingin ko ay wala siyang nakilalang mga eksperto. Anong ginagawa mo? Sabay na tayo. Nagnganga ang ngipin ni Yellowfur. Yumuko si Aaron, dinampot ang isang bakal na tubo sa lupa at mahinang nagsabi, "Sigurado ka bang gusto mong lumaban? Ginamit ko lang ang aking kamao. Hindi ko alam kung gaano katigas ang bakal na tubo." Ang grupong iyon ng mga tao ay biglang leng insito, sa hindi inaasahang pagkakataon ay walang nang ahas na gumawa ng inisyatiba sa Aaron kamay. Ang ganitong uri ng bastos ay hindi isang taong may mahusay na kakayahan, at ang dahilan kung bakit siya nang ahas na maging mayabang ay upang ay bully ang mahihina sa tulong ng isang malaking bilang ng mga tao. Kapag talagang nakakatugon siya ng isang makapangyarihang tungkulin, ito ay isang grupo lamang ng mga tagapayo. Sa ngayon, napakalakas ng Aaron kaya hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Bukod dito, hindi sila nang ahas na tretuhin ang Aaron bilang isang bata na maaaring mabuli sa kalooban. Medyo nagulat ang landlady. Hindi niya akalain na kaya pala ng ganitong bata ang mga bastos na ito. Para naman kay Chenling, nang makita ang paghanga ng bayani, ang batang babae ay tila may namumuong puso. Hindi pa man niya maintindihan kung anong klaseng damdamin iyon, alam niyang mahal na mahal niya ang nakababatang kapatid. "Dalhin mo ako sa amo mo," sinabi ni Aaron kay Huang Mao. Kinagat ni Huang Mao ang kanyang mga ngipin at tumingin sa ibang mga lalaki. Hindi siya naglakas loob na gumalaw. Hindi niya kayang talunin ang batang nasa harapan niya. Ngunit hindi mahalaga, dahil gusto niyang makita ang amo, bigyan siya ng pagkakataong ito. Sa sarili niyang teritoryo, hindi kayang supilan ni Huang Mao ang isang batang lalaki. "Well, kung gusto mo akong makita, ihahatid kita, pero huwag kang magsisi," sabi ni Huang Mao. Itinapon ni Aaron ang bakal na tubo at sinabing, "Ang dalawang salitang ito ay hindi lumabas sa diksyonaryo ng buhay ko." Sa pamamagitan nito, nanguna ang Aaron sa labas ng tindahan ng Daoji. Sumunod naman ang mga gangster. "Nay, nasa panganib ba ang kapatid ko?" Nag-aalalang tanong ni Chenling sa landlady. Labis din ang pag-aalala ng landlady. Kung tutuusin, siya ay isang bata lamang, ngunit ang bagay na ito ay hindi isang bagay na maaaring matulungan ng kasera. "It should be okay, Linger. Don't worry," sinabi ito ng landlady ng walang konsensya. Ngunit bilang isang ordinaryong babae, wala siyang kinalaman dito. Ngunit si Chenling ay isang bata lamang. Matibay siyang naniniwala sa mga salita ng kanyang ina, kaya sa tingin niya ay magiging okay ang Aaron, at ngayon lang niya natamba ang dalawa. "Ang galing talaga ng kapatid ko," sabi ni Chenling na may pulang mukha. Sinundan ni Han Sanchen si Huang Mao at ang iba pa sa isang entertainment city.
Ang kapaligiran ay madumi at magulo, at ang mga nagsusugal dito ay hindi mukhang mayayaman. Dapat mga ordinaryong tao ang pinupuntirya nila. Mula sa mga puntong ito, malamang na ang amo ni Huang Mao ay isang maliit na tungkulin lamang. Siyempre, kahit na siya ay isang malaking tao sa kalsada, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit sa Aaron. Gaano man siya kalakas, ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi masyadong mahirap harapin, mukhang hindi ninyo ginagawa napakahusay na sinabi ng Aaron. Dahil kinut siya ng Aaron, gustong yurakan ni Huang Mao ang Aaron sa lupa. Gayunpaman, pagkatapos isipin na ang Aaron ay maaaring lumaban, maaari lamang niyang pigilan ang kanyang galit pansamantala. Anyway, nakarating na siya sa sarili niyang teritoryo. Hanggat hinihintay niyang magsalita ang amo, marami siyang pagkakataong magbulalas. Pumasok sa isang opisina. Ito ay hindi masyadong isang opisina bilang isang silid. Imbes na opisina, may kama. Ang isang mamantika na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may hawak na isang batang babae na may makulay na buhok sa kanyang mga bisig, nakadamit tulad ng isang batang babae sa kalye sa pangingisda na medyos na lambat, sigaw ni boss kay Huang Mao. Hindi nilainggan ng nasa katanghaliang gulang si Huang Mao at sinabing, babalik ba ang pera? Boss, may problema, mahinang sabi ni Huang Mao, damn, you can't do this little thing well. What's the use of you? Damn. You can just eat shit. The middle-aged man swears, boss, itong lalaking ito ang masama sa atin, at gusto kanyang makita. Sabi ni Huang Mao. Nagangat ng ulo ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ngunit nang makita niya ang Aaron, lalo siyang nagalit. Maliit na bata ito, ngunit maaari itong gumawa ng pinsala sa kanila. Hindi ba maaaring makitungo ang isang grupo ng mga tao, kasama ang isang maliit na bata, Huang Mao? Niloloko mo lang ako. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!